Hi guys, so today I'll just share some ideas dito kung papaano nga ba nag-work yung trading bots, no? Automated na siya, nagkakaroon siya ng buy and sell on your behalf, no? If busy ka or meron kang ginagawa is that this will applies, no? And on my end ay kahit papano, ayan, bumabagsak yung presyo. We have some profits dito and hindi siya stressful, I would say guys, no? So in terms naman ng kanyang profitability, it depends guys sa understanding mo dito as well as sa market conditions. I-discuss ko rin dito guys yung pinaka-downside, yung pinaka-risk, no? Para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions. And by the way, price action ni Pi right now nasa 82.66 no, sa PHP. Nagkaroon siya dito ng pagbagsak ng presyo for the past 24 hours from 91 down to 82 kanina in PHP. Ito yung Pi network price guys, no? So pag-usapan natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So andito tayo ngayon sa price action ni Pi. Meron tayong ginawang video na ito guys sa ating YouTube channel, no? Gamit yung cellphone, kaya tapusin nyo tong video na ito. Isa-suggest ko na lang sa end part ng video na ito guys, no? So for now, more of like answering community feedbacks tayo dito kung paano nga ba nag-work yung trading bots, no? So dito, makikita natin meron siyang mga grids like buy 1, buy 2, buy 3. If ever na bumagsak yung presyo dyan, ay dyan siya magkakaroon ng executions ng buying guys, no? If ever naman na tumaas siya, dyan siya magbebenta. In that executions ay nagkaka-profit. So that's the benefit. Ang downside dito guys, hindi naman ako totally biased dito kasi meron talagang risk dito. At if ever na magkaroon ito ng pagbagsak ng presyo, like bumagsak siya ng sabihin natin 98 cents or mas mababa pa, pwede ka ditong malos, no? And pwede ka rin maliquidate if ever na nasa futures yung grid mo. Meron ding option sa spot, na-discuss ko na rin yan during doon sa ginawa nating video as mentioned. Sa end part na lang i-share ko sa inyo. So isa sa mga risk dito guys is yung drastic move, no? If nakaselect ka dito ng neutral, like for example this option ng aking trading bot ay naka-neutral, if magkaroon ng pagbagsak ng presyo na sobrang baba talaga, dyan ako guys malulos, no? Dyan magne-negative itong aking PNL or pwedeng malos ako dito guys, no? So isa yan sa mga downside if ever na meron ka ditong trading bots, if naka-neutral ka guys, no? And kung sakali man na mas umakyat pa, like for example nagpampa siya ng sobrang taas naman, like bumalik siya ng sabihin natin mga 3 USDT, like for example umakyat siya and lumabas siya dito sa pinaka grid ko, itong kulay pula na ito, dyan din ako malulos, no? Yan yung isa sa mga concept ng neutral if ever na na-select mo yung neutral na option guys, no? Ang isa sa mga maganda sa neutral if ever na yung market is nagkakaroon lang ng sideways na galaw, no? Nagkakaroon lang siya ng ganyan. So yan yung isa sa mga advantage ng neutral. Ito. Sa concept naman ng long na option, like for example sa tingin mo is paakyat yung price action. So say for example, nag-create ako ng grid dito sa area na ito. Tapos yung pinili ko is long, no? Pinili ko is yung long grid and nagkaroon ng pagtaas ng presyo. That's the time na magkakaroon ako ng profits, no? So if ever man na bumagsak siya dito, since naka-select ako ng long option tapos bumagsak yung presyo, dyan naman ako malulos, no? At pwede ako maliquidate. Pwedeng malos yung ginamit ko doon na USDT, like for example this one. So next idea naman, like for example if sa tingin mo naman ay pabagsak yung presyo, gumamit ka ng option short naman, no? So on this time gusto mo mag short grid ka and sa tingin mo magkakaroon ng pagbagsak ng presyo, continuation sa downside. If ever man na umakyat yung presyo tapos naka-short ka, there's a probability na pwede kang malos din, no? And maliquidate. Ang concept ng short guys is dapat bumagsak yung presyo para magka-profits ka. So
So yun yung isa sa mga explanation natin dito sa trading bots, no? Sa mga nagtatanong, and make sure you understand yung market dynamics, experience, risk management, and napaka-importante rin ng psychology, no? How you manage your emotions dito. So yung short and long naman for the experienced trader naman yun, guys, no? And I consider this neutral as like a spot type siya, and kailangan lang mag-consolidate or mag-accumulation ng price action, magkaroon siya ng up and down doon sa area or sa range ng price action, no? So isa ito sa mga effective, I would say, if ever na busy ka and hindi siya stressful, guys, no? Unlike na mag-day trade ka na medyo may pressure and stressful, no? So yun, guys, we're also checking dito ng price action kasi mahalagang approach din dito is yung manual checking, no? Kung ano nga ba nangyayari, pero seldom lang ako na nag-check or hindi yung minuto, no? Like for example, after a day, I'll manually check ng price action kasi if ever na mag-against ito sa bias ko, I have this opportunity naman to stop, no? And to get yung profits or to minimize yung risk, or as part ng risk management to stop yung pinaka-loss mo, no? Isa sa mga approach na ginagawa ko dito if ever na meron akong active trading bots, no? So ngayon, I've been checking ng price action ni Pi. Nagkaroon tayo ng update during Pi Day. We mentioned a potential sell-off. It was happen, nagkaroon ng breakdown dito. And ang tanong ko ngayon sa sarili ko is kung saan nga ba dito magkakaroon siya ng pinaka-support area na kung saan itong galaw niya na to is part of a downtrend, guys. As we observe kasi dito, mas marami yung downtrend corrective niya compare sa impulse, no? Ayan, we have corrective and then impulse, no? I've been watching the price action. Hopefully magkaroon muna siya dito ng konting bounce, and that's the time na maybe I'll exit some of my bots dito kasi probability ng price action pwede pa siyang mag-retest sa downside ulit, guys. Again, it's my own opinion lang. Itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito, especially sa mga nagtatanong kung paano nga ba dito nag-work, guys, no? So meron akong comprehensive video naman na ito, kahit gamit yung cellphone ay i-share ko na lang para mas magkaroon kayo ng idea doon. Na-discuss ko yung concept ng spot grid and gamit yung cellphone dito, guys, no? So ilalagay ko na lang yung video na yon sa dito sa ating screen, and see you sa video na yan, guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.